bansang Australia, isang bangka na sangkot umano sa human smuggling ang winasak ng matitinding alon. Nakunan po ng amateur video kung paano ito hinampas ng alon. Tinatayang 100 tao ang sakay nito, kabilang ang mga bata. Ilan ay tubong Iran at Iraq. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 28 ang patay sa nangyari ang insidente sa Christmas Island na teritoryo naman ng Australia, bagamat mas malapit ito sa Indonesia. Doon daw kadalasang dumadaan yung mga gustong makapuslit sa Australia. Ikinagulat naman ng punong ministro ng Australia ang malagim na aksidente. Narito po ang pinakahuling balita tungkol sa Maguindanao Massacre. Magsasampa raw ng kaso si Maguindanao Governor Toto Mangondadatu. Ang dahilan ay ang umano'y tangkang panunuhol ng mga ampatuan para sila ay mapalaya. Nakatutok si Claire Delphine. May hawak daw na ebidensya si Maguindanao Governor Esmel Toto Mangondadatu para patunayan ang tangkaraw na mga ampatuan na suhulan siya. Inalok daw siya ng 300 million pesos para iurong ang kaso. Ang alok nag-umpisa raw sa 50 million pesos. Ang tumawag daw sa kanya ang emisaryo ni dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan na kilala raw niya. Nirecord ko lang yun dahil offer yun eh. Sabihin na nila kung wartap violation ko yun. Pero pinampangalagaan ko naman yung aking sarili. Akala nila siguro mapalitan ng pera yung buhay ng aking asawa, ng aking mga kapatid, ng kaibigan. Hindi, kahit namamatay na ako. Itinanggi ito ng kampo ni Zaldi Ampatuan. There's no resources for such an amount, such a ridiculous and such a huge amount. Hindi na raw ito palalampasin ng mga mangudadato. Magsasampa na raw sila ng kasong attempted bribery laban kay Zaldi Ampatuan at sa umano'y emisaryo nitong ayaw pang pangalanan sa ngayon. Mismong ang BJMP nagsabing inaalok din daw sila ng mga ampatuan. 150 million daw yung plano na yan na para pagpatakas. Pero 50 million yung ibabayad sa warden. Nagpaparig yung matandang ampatuan daw, sabi niya. Hiling ni Mangudadato sa DILG, imbestigahan ang umano'y kaliwat kanang alukan ng pera ng mga ampatuan at tsaking walang special treatment sa kanila. Sa huling pagdinig ng kaso ng Quezon City RTC Branch 221 para sa taong ito, hindi napigilan ng mga kaanak na maging emosyonal sa testimonya ng Medical Legal Officer na si Chief Inspector Dean Cabrera. Base raw sa autopsy exam na kanyang ginawa sa 12 biktima, multiple gunshot wound ang natamo ng mga biktima at malapitan ang pagbaril sa kanila. Bilang ina, napakasakit na ang anak ko. Hindi ko nga mula maliit, hindi ko nga pinakagat ng lamok. So, ganun lang ang mangyayari. Mapapatayin lang ng napakabrutal na pagkamatay. Itinakda ang susunod na pagdinig sa January 13, 2011. Claire Delphine, nakatutok 24 oras. Hindi nakasama ni concert queen Pops Fernandez ang kanyang mga anak nang lumipat siya sa bago niyang bahay. Kumusta naman kaya ang magiging Pasko niya alone in her new house? Ang chika mula kay Lars Santiago. Ito ang unang Pasko ni Pops Fernandez sa bago niyang bahay. Nang ibenta ni Pops ang dating bahay nila ng dating asawang si Martin Rivera, namuhay na siyang mag-isa sa bagong bili niyang bahay sa Taguig. Ang mga anak na sina Robin at Ram ay bumukod na rin ng tirahan, bagamat malapit pa rin sa bahay ni Pops. When you have your kids and your family and when you have good friends, it's never sad, you know. And Christmas will always be Christmas, diba? Kahit naman daw nakabukod na sa kanya ang mga anak, lagi pa rin silang nakikita. They're always with me and it's we have so much fun pag kaming tatlo magkasama. It's kasi makukulit kaming tatlo. Isa si Pops sa mga kaibigang imbitado sa kasal ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid sa susunod na linggo. Natutuwa ang concert queen dahil siya ang unang artist na makakasama ni Ogie at Regine sa isang concert matapos ang kasal. Looking forward to Feb 12 again and working with Ogie. And this time we get a special surprise pa because kasama kami ni Regine. They're sobrang fun to be with. They're sobrang fun to work with. They're real... masaya sila together. Yun ang naalala ko. Yung parati silang naglolokohan. And I think it's always nice to end up with someone na parang friends pa rin kayo. I know they take care of each other very well. Lars Santiago, updated sa Showbiz sa Penang. Mamaya sa Chika Minutes, Celebrity Soul Survivor ang Hirosato gusto na raw maging Pinoy. Tutukan yan. Susunod! Yung nag-imbento ng Facebook, kinilala ng Time Magazine.
Team Askal ng Pilipinas sasabak na maya-maya na lamang sa semifinals ng football. Ang mga nakakaaliw na pangregalo, baksak presyo na sa tanggi sa Marikina Riverbanks. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.